Alright, so good morning everyone. So for today's video, i-share ko sa inyo yung aking experience sa external microphone. Alright, so pag-uusapan natin ngayon yung external microphone para sa AUSEC S60ER. At the same time, ito rin ay para sa mga Alston A7 Pro. Kasi yung microphone ng for S60ER is compatible din sa A7 Pro ng Alston. Actually, ang gamit nating action cam is yung Alston, no? So, bakit ba natin pag-uusapan to? Kasi meron tong issue, alright? Meron siyang issue tungkol sa external microphone. Well, ano naman siya? Gumagana siya, compatible siya sa external microphone. However, meron siyang issue na nag-clip-clipping or basag yung tunog, ano? Yung iba, ang tawag nila doon is yung garalgal. Pero sa akin, yung term na ginagamit ko is clipping or distorted sound. So ngayon, ang una ko kasing binili, action camera. Then sa store na pinagbilan ko is, doon na rin ako bumili ng external microphone. Ang binili ko is Alston A7 Pro. Then tumingin ako sa store din na pinagbilang ko nito ng external microphone. Nakalagay doon is yung for AUSEC na compatible daw dito. So, umorder din ako. However, nung tinesting ko, gumagana naman siya. Pero, yun nga, basag yung sound. Ngayon, nag-search ako sa internet, YouTube. Meron ako nakita na yung capsule ng microphone is pinalitan ng mas maliit. Kasi yung capsule ng microphone is malaki siyang ganyan. Then pinalitan niya yung capsule nun na mas maliit, yung madalas natin nakukuha sa mga earphones. So, nabawasan yung sound, nabawasan yung distortion. Pero once na bumiyahe ka na, katulad yung nangyari sa akin, ginawa ko rin kasi yun. Bumiyahe ka na, then kapag narinig na ng microphone yung tunog ng tambutsu mo, is nababasag na din, nadadamay yung sa may boses mo. So, ngayon, naghanap ako ng ibang solution. So, ang ginawa natin, ito, umorder ako ng lapel microphone. Ito ay Away. So, itong Away na to, familiar naman ako sa brand na to way back no college ako. Pag bumibili ako ng mga earphones, Away yung binibili ko. So, bumili tayo ng lapel microphone. However, kung papansin nyo, no, yung jack niya or yung, itong jack niya is 3.5mm jack. Pero yung sa S60ER and sa may Alston A7 Pro, ang kanyang input is Type-C, katulad nito. Ganyan, USB Type-C. So, anong ginawa natin? Bali kasi gumawa ako ng modification. So, di ba nga nabanggit ko sa inyo na bumili na ako ng microphone na compatible dito sa ating action camera A7 Pro. Ginawa ko, gumawa ako ng adapter. Kung papansin nyo, ito, dalawa to. Ito kasi, ito nawawala na yung ganito niya, di ba? Yung sa may port niya, 3.5. Ginawa ko kasi, ito kasi, TRS type na adapter. Ito naman, TRRS na adapter. Ngayon, ginawa ko, sinubukan ko rin naman kasi ito, baka may magtanong. Hindi ako pwedeng isaksak na lang to dito. Then, ito, isasaksak sa action cam. Bale, sinubukan ko siya, hindi siya gumana. Tsaka sa TRS type, yan ginawa ko, hindi siya gumana. Yung ginawa ko, kinuha ko itong TRS, kinat ko. And then, tapos, yung Type-C nung sa action cam ng S60R, kinuha ko. So, pinag-combine ko siya. Ibig sabihin, gumana lang ako ng adapter na ginagamit ko ngayon. Tapos, ang wiring nun, isipin nyo na lang, ito yung galing ito yung galing sa external microphone for AUSEC S60ER. Yellow tsaka red. Ngayon, yung pinutol ko, isipin nyo lang, ito yung pinutol ko. Ayan, na galing dito sa may vention. Ang wire nito is tatlo, red, blue, tsaka green. Ang ginawa ko, ito, isipin nyo ito, galing to sa S60ER, ito yung galing sa vention. Yung red dito and red dito kinonek ko. Tapos yung blue tsaka green, kinonek ko siya yellow. So, nangyari doon, kinonek ko siya. So, nagkaroon ako ng adapter.
ganito yung itsura nun, magiging adapter. Siyempre, meron siyang ano dito yan, tape. Okay, tapos, meron akong, papansin nyo to, TRRS to. Meron na kasi akong adapter na TRS lang. So, nilagay ko siya, TRS, then kinunik ko siya dito. So, yun. Ito na yung ginagamit natin ngayon sa loob ng helmet natin. So, ngayon titignan natin kung malakas ba yung sound niya. Magte-test ride tayo dahil di naman na umuulan. Kahapon, di ako makapag-test kasi nga umuulan. Ngayon, try natin mag-test ngayon kasi di na umuulan. Ito na yung mismo performance ng microphone. Nakasarado yung helmet ko. Yung microphone pala nakalagay siya sa right cheek ng helmet, then nakatago siya dun sa may foam ng helmet. So usually dati kapag umaandar na ako, basag na yung sound. Ngayon testing natin. Naka aftermarket exhaust pala tayo, no? Ang exhaust natin is yung Acrophobic. Alright. So, hopefully, hindi ko pa kasi nasusubukan, pero dapat, hindi nabasag yung boses ko, hindi na rin basag yung tunog ng motor. So, balance out na siya. Alright. Then, try natin tumakbo na mabilis. Well, hindi naman sobrang bilis, no? Yung safe na bilis lang. Siguro yung 60 to 80 kilometers lang. Kasi pagka gano'n medyo maingay na yung motor. Hello, mic check. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hello, mic check. 1, 2, 3, 4, 5. Meron tayong 66 km per hour. Alright. At pumapagpag dito sa helmet ko, yun yung strap no helmet. Hindi ko na itago. Alright. Subukan pa natin bilisan. Bali yung with noise yan, check natin, naririnig nyo ba? Medyo malakas na yung hangin. So, siguro ikot na lang tayo pagdating natin sa may kanto. Ito yung quality ng sound. Testing natin. 1, 2, 3, 4, 5. So, akala ko hindi compatible sa external microphone yung Alstron A7 Pro kasi mura lang siya. Ano lang siya 1.6 ko lang ata siya nabili. Around 1.6. Tapos, hindi naman ata nakalagay sa description na gumagana siya. So, yun, okay naman siya, gumagana siya, good naman siya sa boses. Pero kung i-compare natin siya sa mga higher price na, na action camera na gumagamit ng external microphone, is, yung frequency ng, frequency ng, pag gumagamit ka ng external microphone, is yung mga nasa middle frequency. Medyo lax siya sa high frequency tsaka sa low frequency. Medyo hindi siya buo, pero goods na goods naman siya sa boses, no? Pinapanood ko kasi yung mga ibang ibang user ng mga action camera. Yung mga yung mga malalapit na price range. So, pansin ko na medyo good quality siya. Pero dito sa Alstron, okay din naman basta maliwanag yung sinasabi mo. Basta maliwanag yung salita mo. Yun naman yung nagmamatter dun basta hindi siya sabog. Yun nga lang kasi yung microphone na sabi nilang compatible is medyo sabog. So ito, ulitin ko, yung video na to compatible to especially sa S60ER and Alston S7 Pro. Alright? So baka ma-confuse kayo, bakit nung pinanood ko yung review ng S60 hindi naman sabog yung microphone. Kasi nga, ang dahilan doon is meron dalawang version ng Autek S60. Yun yung ER, then yung magandang quality naman yung TR ata yun. Yung Autek S60 ER is more budget friendly version ng S60. Kaya sabi nila fake daw yun, pero para sa akin legit naman siya kasi maganda naman yung performance niya pasok na pasok din naman sa sa price range niya. Naging issue lang yung sa microphone. Mas budget friendly yung S60 ER, Autek pa rin naman siya. Then kung gusto mo na premium quality,
Mas maganda yung mic naman nun sa TR. Wide, ano rin naman yun, wide angle. No? Para sa akin, variation lang siya. Para silang legit na S60, ER, TR. Pinagkaiba lang nila yung variation. Mas budget friendly isa, yung isa naman is mas premium. Alright? So, hopefully na-fix natin yung problema sa microphone ngayon ng ating Alston A7 Pro. Sorry. So, ngayon, next video natin, tatalakayin natin yung ginawa ko sa lens ng ating A7 Pro. Kung papansin nyo, no, kung magtingin na kayo ng review ng ibang A7 Pro na camera, is hindi ganito ka-wide yung lens niya or yung nakukuhanan niya. Ngayon, mukha na siya parang GoPro yung pagkaka-wide ng angle niya. So, sa next video, tatalakayin natin yung paano ko siya ginawa, paano diskarte, at anong lens yung ginamit natin. Meron kasing dalawang version ng lens to. It's 1.7 ata yung gamit ko ngayon. Then, yung isang version is 1.8. Ano yung mas maganda? Ano yung mas wide? And ano yung pros and cons? Ano ba yung mga modification na gagawin natin doon? Okay? Kung gusto nyo ng ganitong setup ng budget-friendly na A7 Pro na camera, action camera, please consider subscribe sa ating channel. Tatalakayin natin yan. So, balik na tayo sa bahay namin, no? Tapusin lang natin tong video natin. Buti na lang, no, compatible yung S6, yung external microphone ng S60ER sa ating Alston A7 Pro. Kasi hindi ibig sabihin na Type-C yung lapel, yung microphone, ibig sabihin is gagana na siya, hindi, no? Kasi napakaraming wires sa loob niyan. Minsan bali-baliktad yan, depende sa kung anong version ng or anong action kaming gamit mo. Yung iba, halimbawa, may nabasa ako, bumili siya ng microphone na for S60R, then ginamit niya sa cellphone niya. Ngayon, hindi siya gumagana. So, kasi nga, iba yung wiring sa loob. Hindi ibig sabihin na Type-C is gumagana na siya. Alright. Hindi siya katulad nung kailangan mo lang gumamit ng adapter para gumana. So, alright, tapusin natin yung vlog na to. Alright. So, thank you guys, no. Subscribe lang kayo sa channel natin at mag-vlog tayo na iba pang bagay tungkol sa motor. So, see you again for my next video.